Ito ay isang kwento tungkol sa tatlong tiwaling pulis na nag-akalang hindi matitibag ang kanilang kapangyarihan hanggang sa baguhin ng isang misteryosong babae ang lahat sa isang iglap. Paano kaya matatapos ang kwentong ito? Isang umaga sa palengke ng Balintawak na nagsisimula palang maging abala dahil sa mga tindero na naghahanda ng kanilang mga paninda. Ang sikat ng araw sa umaga ay tumatama sa tumpok ng mga sariwang gulay, mga isdang nangingisay pa, at mga kariton na nakahilera sa gilid ng kalsada. Ang atmosphere na dapat sana ay masigla ay naging makulimlim nang may tatlong malalaking figura na nakauniporme ng pulis ang lumitaw sa dulo ng kalsada. Mabigat ang hakbang nila, nakakasagabal ang malalaking tiyan sa paggalaw. Pero ang tingin ng mata nila ay matalim at puno ng pagmamatsyag, hindi para magprotekta, kundi para maghanap ng biktima. Naglakad si Eisa Rodolfo sa unahan. Nakaabang ang dalawang kamay sa bewang tila ba handang bumunot ng kung ano. Sa likod niya, sumusunod sina Eisa Julio at Aga na may asim ng ngiti. Sinuyod ng mata nila ang bawat karito ng tindero tila binibilang kung magkano ang makokotong nila ngayong araw. Ang mga tinderong nakakita sa pagdating nila ay agad na yumuko, sinusubukang iwasan ang kanilang tingin. Ang ilang nanay na nagtitinda ng gulay ay mabilis na itinago ang barya nila sa ilalim ng pwesto. May mali sa paraan ng paglalakad ng tatlong pulis. Hindi parang tagapagpatupad ng batas, kundi mas parang mga siga na nagpapatrol para maghanap ng lagay. Ang hangin sa palengke na kanina ay mainit dahil sa amoy ng rekado at pritong pagkain ay biglang naging kulob. Ang ingay ng tawaran ay dahan-dahang humina na palitan ng mga bulong ng takot. Huminto ang tatlong tiwali sa harap ng pwesto ng isang nagtitinda ng tokwa. At sa marahas na galaw ng kamay, kumatok si Rodolfo sa lumang mesang kahoy. Namutla ang mukha ng tindero ng tokwa. Nanginginig ang kamay habang hawak ang balot ng dahon ng saging. Hindi na kailangan ng salita, malinaw na ang ibig sabihin. Kailangang magbigay ng pera o may naghihintay na kapalit. Ang palengke ng Balintawak na dapat sana ay lugar para maghanap buhay ng payapa ay naging lugar ng takot. Ang yabag ng tatlong pulis ay umalingaw-ngaw na parang tambol ang digmaan para sa maliliit na tindero. Hindi sila pumunta para magpanatili ng kaayusan, kundi para manakop. At sa araw na iyon, bago tumirik ang araw sa ulunan, may isa na namang magiging biktima ng kasakiman nila. Nakatingin lang ang mga tindero ng may kaba, samantalang patuloy na lumakad ang tatlong tiwali papasok sa pusod ng palengke, kasunod ang mga bulong ng dasal na sana ay hindi sila ang sunod na target. Isa sa mga nagtitinda ng kakanin, isang matandang lalaki na may suot na lumang sombrerong buri ang naging unang biktima. Pagkakita sa tatlong pulis na papalapit, dinukot agad ng kamay niya ang bulsa ng pantalon naglabas ng ilang pirasong nilamukos na barya. Habang nakayuko ang ulo, iniabot niya ito kay Eisa Rodolfo na tinanggap naman ng walang gana bago mabilis na binilang. Mukhang hindi sapat ang perang iyon para sa kanila, dahil agad na tumingin si Rodolfo nang masama sa kariton ng kakanin na puno pa. Si Julio na nakatayo sa tabi ni Rodolfo ay biglang itinaas ang kahoy na batuta na kanina pa niya hawak sa likod. Sa isang malakas na hampas, dinurog niya ang ilang patong ng kakanin na maayos na nakasalansan sa mesa. Ang malakas na tunog ay nagpatili sa ilang tindero sa malapit dahil sa gulat. Samantalang ang matandang tindero ng kakanin ay napaupo na lang ng mahina. Nangingilid ang luha sa mata habang nakikitang nasisira ang pinaghirapan sa isang iglap. Tumawa ng mahina si Aga, ninanamnam ang panik na kumalat sa mga tindero. Hindi tumigil doon, kumuha si Rodolfo ng ilang kakanin na buo pa at sadyang inapakan sa lupa tila idinidiin kung sino ang makapangyarihan sa lugar na ito. Ang ilang tindero na nakakita sa pangyayari ay nagsimula ng itago ang mahahalagang gamit umaasang hindi magiging sunod na target. Ngunit may listahan na ng biktima sa isip ang tatlong tiwali. Lumipat sila mula sa isang pwesto papunta sa iba. Minsan sa pilitang kinukuha ang pera, minsan naninira lang ang gamit para ipakita ang dominasyon. Ang palengke na kanina ay buhay na buhay dahil sa makukulay na paninda ay puno na ngayon ng tensyon na nakakasakal. Bawat hakbang ng tatlong pulis ay nag-iiwan ng bakas ng pagkawasak, nawawalang pera, basag na gamit at luhang hindi mailabas. Alam ng maliliit na tindero na ang lumaban ay nangangahulugan ng pagkawala ng lahat. Kaya wala silang magawa kundi pasrahin na panoorin ang aksyon ng mga siga na nakauniporme na nangyayari sa harap ng mata habang umaasa na maihimalang makakapigil sa teror na ito.
Sa sulok ng palengke na mamasa-masa at may halong amoy ng lansa ng sariwang isda, matyagang inaayos ni Mang Selo ang mga isda sa simpleng mesang kahoy. Ang kulubot niyang kamay ay maliksi pa rin sa paghihiwalay ng isda. Paminsan-minsan ay nagpupunas ng pawis sa noo gamit ang manggas ng damit. Ilang dekada na siyang nagtitinda sa lugar na ito. Binubuhay ang pamilya galing sa pinaghirapan. Biglang hinarangan ng anino ng tatlong malalaking figura ang liwanag ng araw na tumatama sa pwesto niya. Hindi na kailangang lumingon ni Mang Selo para malaman kung sino sila. Gumapang agad ang takot sa gulugod niya. Mayabang na sinipa ni A. Julio ang timba na may lamang maliliit na isda sa sulok ng pwesto dahilan para tumapon ang tubig at bumaha sa lupa. Nasaan na ang lagay? Bulong niya ng walang boses pero mas malakas pa magsalita ang tingin ng mata kaysa sa sigaw. Umiling ng marahan si Mang Selo. Mahigpit na hinawakan ng kamay niya ang barya sa bulsa. Pambili ng gamot ng asawa niyang may sakit ang perang iyon. Si Aga na nakakita sa pagtanggi ay lumapit agad sa lumang kahoy na kariton ni Mang Selo. At sa isang malakas na sipa, tumumba ang kariton na may malakas na tunog. Nagkalat ang mga sariwang isda sa lupa. Ang ilan ay nangingisay pa ng walang laban sa pagitan ng mga piraso ng kahoy ng kariton. Sinubukan ni Mang Selo na pulutin ang natitira niyang kabuhayan gamit ang nanginginig na kamay. Pero malupit na inapakan ni Rodolfo ang ilang isda sa harap niya. Tumulo rin sa wakas ang luha ng matanda humalo sa pawis at alikabok ng palengke. Tumawa ng malakas ang tatlong tiwali ni Nanamnam ang paghihirap na nilikha nila. Umalingaw ang tawa nila sa gitna ng katahimikan ng ibang tindero na hindi naglalakas loob tumulong. Sa likod ng tumpok ng sirang isda, nakita ni Mang Selo ang isang bagay na kumikinang. Isang kutsilyo ng isda na natanggal sa kariton niya. Sa loob ng split second, pumasok sa isip niya ang lumaban. Pero lalo lang yumuko ang matanda, na-realize na wala siyang laban sa tatlong armadong pulis. Pinili niyang pulutin ang mga natitirang isda na pwede pang isalba. Samantalang sa paligid niya ay umalis na ang tatlong tiwali para maghanap ng sunod na biktima, nag-iwan ng pagkawasak at kawalan ng pag-asa. Mula sa likod ng pwesto ng karenderya, pinanood ni Nina ang buong pangyayari ng nanlilisik ang mata. Ang kamay niyang kanina ay sanay na nagbabalot ng kanin sa dahon ng saging ay nakakuyom na ngayon ng mahigpit. Walang mag-aakala na ang simpleng babaeng ito na nakahishab ay nagtatago ng nagbabagang galit. Sa matatag na hakbang, iniwan niya ang pwesto at lumapit kay Mang Selo na nakaluhod pa rin habang namumulot ng isda. Nang walang salita, nagsimulang tumulong si Nina sa pag-ipon ng mga isda na pwede pang ibenta. Mabilis ang galaw niya at puno ng kasiguraduhan. Naramdaman ni Rodolfo na hinahamon siya nang makita ang pakikialam na ito. Tinitigan niya si Nina ng matalim. Tapos sa marahas na galaw, hinablot niya ang hose ng tubig na karaniwang ginagamit ng mga tindero ng gulay panghugas ng paninda. Direktang itinutok ang malakas na buga ng tubig sa katawan ni Nina. Binasa ang hijab at damit niya hanggang sa dumikit ang lahat sa balat. Ilang patak ng tubig ang pumasok sa mata, pero hindi kumurak si Nina kahit kaunti. Nagpigil ng hininga ang mga tindero sa paligid. May umiwas ng tingin hindi kayang tignan ang malupit na tratong ito. Patuloy na umaagos ng malakas ang tubig mula sa hose na hawak ni Rodolfo. Samantalang ang dalawang kasama ay tumawa ng malakas nang makita si Nina na basang-basa na ngayon. Pero ang hindi nila namamalayan ay may kakaiba sa tingin ni Nina. Sa likod ng basang mukha, lalong tumalim ang mata niya parang espadang bagong hasa. Biglang nagmukhang mapanganib ang balingkinitan niyang katawan. Tila ba ang bawat patak ng tubig na nahuhulog sa dulo ng daliri niya ay countdown bago ang pagsabog. Nang bitawan na ni Rodolfo ang hose sa wakas, biglang tumigil ang tawa ng tatlong tiwaling pulis. Kalmadong inayos ni Nina ang basang hishab, tapos ay tinanggal ang tali sa buhok. Ang mga galaw ay puno ng presisyon gaya ng pusa na naghahanda sa pag-atake. Walang takot sa mukha, tanging nakamamatay na kapanatagan na nagpatahimik bigla sa palengke. Kahit ang mga ibon sa bubong ng palengke ay tila tumigil sa paghuni naghihintay sa susunod na mangyayari. Inakala ni Rodolfo na iiyak si Nina o tatakbo sa takot gaya ng mga naunang biktima. Ngumisi siya ng malapad naghihintay ng reaksyon na puno ng luha mula sa babae. Sina Julio at Aga ay handa na ring kuhanan ng litrato ang basang-basang si Nina gamit ang cellphone nila. Siguro para gawing katatawanan sa presinto mamaya.
Narinig ang tunog ng shutter ng kamera ng cellphone, kasunod ang tawa nila na lalong lumakas. Pero unti-unting humina ang tawa nila nang ma-realize na may mali. Hindi yumuko si Nina, hindi umiyak, hindi rin nagmakaawa. Sa halip, kalmado niyang inayos ang basang damit tapos ay inihagis ang basang hijab sa gilid. Ang galaw niya ay puno ng kumpiyansa gaya ng aktres na naghahanda para sa best scene niya. Ang mata na kanina ay nakayuko ay nakatingin na ngayon ng diretsyo sa tatlong pulis. At sa tingin na iyon ay mayroong bagay na nagpaatras kay Rodolfo nang hindi namamalayan. Biglang lumamig ang hangin sa paligid nila. Ang mga tindero na kanina ay nagtatago ay nagsimula ng maglakas loob sumilip mula sa likod ng pwesto nila. May kakaibang kutob na bumabalot sa palengke, gaya bago tumama ang kidlat kung kailan puno ng static electricity ang hangin na nagbabanta. Nagkatinginan ang tatlong tiwaling pulis. Pakinggan mong pilit na ngayon ang tawa nila. Kinakabahang kinapa ni Aga ang baril sa bewang. Pero ewan kung bakit parang ang bigat ng kamay niya. Sa parehong oras, nagsimulang gumalaw si Nina. Hindi tumakbo palayo, kundi humakbang pasulong papalapit sa kanila. Bawat hakbang ay nag-iiwan ng basang bakas sa lupa parang tanda ng yapak na malapit ng mapuno ng bagay na mas madilim. Biglang naalala ni Rodolfo ang martial arts training sa academy noon tungkol sa kung paanong laging tahimik ang predator bago sumakmal. At sa sandaling iyon na-realize niya na hindi na sila ang may kapangyarihan dito. Ang huling tawang lumabas sa bibig ni Julio ay pakinggan mong parang nasasamid bago naging nakakatakot na katahimikan ang lahat. Napakabilis ng galaw ni Nina halos hindi masundan ng mata. Biglang umikot ang basang katawan niya sa ere. Humagibis ang kanang paa parang ahas na nanunuklaw. Tumama ang flying kick na iyon sakto sa dibdib ni Rodolfo na may lakas na nagpatilapon sa kanya. Sa tumpok ng sako ng bigas sa likod niya. Umalingaw-ngaw ang malakas na tunog ng bumangga ang katawan ng pulis na malaki ang tiyan sa pwesto ng isang tindero ng bigas. Lumikha ng alikabok na kumalat sa paligid. Natigilan sina Julio at Aga sandali bago naramdaman ng instinto nila ang panganib. Binunot ni Julio ang batuta nang nagpapanik. Samantalang kinapa ni Aga ang baril sa bewang. Pero nasa harap na ni Julio si Nina bago pa maiwas-iwas ang batuta. Ang payat niyang kamay ay biglang naging nakamamatay na sandata. Isang siko ang humampas sakto sa lalamunan ni Julio dahilan para mabilaukan ito at bumagsak pa subsob habang hawak ang leg. Nagtagumpay din si Aga sa wakas na tanggalin ang baril sa holster. Pero bago pa madampi ng daliri ang gatilyo, humagibis na naman ang paa ni Nina. Isang perpektong sidekick ang humampas sa pulso ni Aga dahilan para tumalsik ang baril ng malayo sa lupa. Napasigaw si Aga dahil sa sobrang sakit, pero naputol ang sigaw nang humampas ang tuhod ni Nina sa tiyan niya, dahilan para tumumba siya sa lupa habang sumusuka ng laway. Sa loob ng wala pang 30 seconds, nakahandusay na ang tatlong tiwaling pulis ng walang laban sa lupa. Sinubukan ni Rodolfo na bumangon na may pasa sa mukha, pero nadulas ang paa sa tubig na galing sa hose na ginamit niya kanina. Gumapang si Julio parang sanggol sinusubukang lumayo. Samantalang si Aga ay humihikbi na lang habang hawak ang tiyan na masakit. Nakatayo si Nina sa gitna nila parang diyosa ng paghihiganti. Hindi man lang siya hinihingal. Tila ba ang laban kanina ay warm up lang para sa kanya. Ang atmosphere sa palengke na kanina ay nakakatakot ngayon ay naging maingay. Ang mga tinderong naging biktima noon ay nagsimula ng maglakas loob lumapit. Nanlaki ang mata nila na nakasaksi sa tanawing hindi nila inakalang mangyayari. Ilang kabataan pa ang naglabas ng cellphone ni record ang tatlong pulis na nakahandusay sa nakakahiyang paraan sa lupa. Sinubukan ni Rodolfo na takpan ang mukha gamit ang kamay, pero hindi maitago ang uniforme na ngayon ay marumi at punit na sa ilang bahagi. Si Julio na kanina ay sobrang yabang, ngayon ay mukhang may sakit. Maputla ang mukha habang patuloy na minamasahe ang liig na may pasa. Mas kaawa-awa si Aga. Basa ang pantalon, siguro dahil sa takot na hindi mapigilan. Ang amoy lansa ng isda na humalo sa amoy ng pawis ng takot mula sa tatlong lalaki ay lumikha ng nakakahiyang amoy na akma sa kalagayan nila. Kalmadong pinulot ni Nina ang baril ni Aga na nakahandusay tapos sa galaw na sanay tinanggal ang magazine at inalisan ng bala. Nagsimulang magbulungan ang mga tindero. Ang ilan ay pumalakpak pa ng mahina.
Isang nanay na nagtitinda ng gulay ang biglang nagbato ng isang tali ng kangkong kay Rodolfo, sinundan ng bulok na kamatis mula sa ibang tindero. Dumapo ang mga bagay na iyon sa katawan ng tatlong pulis na walang laban dagdag sa kahihiyan na natanggap nila. Sa gitna ng ingay na iyon, umatras si Nina. Alerto pa rin ang mata, pero wala ng galit. Nakita niya si Marcelo na nakatayo sa gilid ng umpukan. Basa pa ng luha ang mukha. Pero ngayon ay may kakaiba sa mata. Siguro pag-asa o siguro paghanga. Dahan-dahan isa-isang tindero ang nagsimulang maglakas loob na lumapit sa tatlong tiwali, hindi para tumulong, kundi para siguraduhin na talagang wala na silang laban. Sa kalmadong galaw, dinukot ni Nina ang bulsa ng basang pantalon at inilabas ang isang manipis na itim na leather wallet. Nang buksan niya ito, nakita ang isang kumikinang na badge na may nakasulat na Special Intelligence sa ilalim ng coat of arms. Nakahinga ng maluwag ang mga tinderong nakakita, samantalang ang tatlong tiwaling pulis sa lupa ay biglang namutla lalo. Naglabas pa si Rodolfo ng maliit na ungol parang taong kakatawan lang ng parusang kamatayan. Hindi nagsalita si Nina, pero ang galaw niya ngayon ay puno ng otoridad na hindi matututulan. Gamit ang senyas ng kamay, hiniling niya sa ilang tindero na amangkan ang tatlong tiwali. Dalawang malalakas na binata na matagal ng kargador sa palengke ang agad na tumalon pasulong tinali ang kamay ng tatlong pulis gamit ang plastic straw na karaniwang ginagamit pantali ng gulay. Sinubukan ni Rodolfo na magprotesta, pero ang isang malamig na tingin mula kay Nina ay nagpatikom agad sa bibig niya. Mula sa loob ng basang damit, naglabas si Nina ng maliit na cellphone at sinimulang i-record ang paligid. Ang sirang kariton ni Marcelo, ang mga naapakang isda sa lupa, ang tubig mula sa hose na ginamit para ipahiya siya, at syempre ang tatlong pulis na ngayon ay nasa nakakahiyang kalagayan. Ni-record ang bawat detalye ng maingat. Walang makakalagpas sa official report niya mamaya. Nagsimulang maglakas loob magkwento ang ilang tindero, inihahayag ang karanasan nila sa tatlong tiwali. Isang nagtitinda ng soto ang nagpakita pa ng peklat sa kamay dahil sa batuta ni Julio ilang buwan na ang nakararaan. Ang lahat ng testimonyang ito ay seryosong tinanggap ni Nina. Samantalang ang tatlong preso ay nakayuko na lang. Na-realize na ang kurtina ng laro nila sa tagal ng panahon ay bumagsak na sa wakas. Sa malayo, ang sirena ng pulis ay nagsimula ng marinig na papalapit. Pero sa pagkakataong ito ang tunog ay hindi nabanta sa mga tindero, kundi musika ng tagumpay. Huminto ang black and white na mobile patrol sakto sa harap ng umpukan, naglabas ng tatlong pulis na naka-full uniform na may matigas na ekspresyon. Hindi mga pamilyar na mukha na karaniwang nangingikil, kundi mga opisyal mula sa internal unit na sa tagal ng panahon ay kilala lang sa tsismis. Isa sa kanila, isang opisyal na matipuno ang katawan na may frameless glasses, ang agad na sumaludo kay Nina bago ininspeksyon ang badge nito. Pagkatapos ay lumipat ang mata niya sa tatlong tiwali na nakatali at sa isang iglap ay naging bato ang mukha, malamig at hindi nakikipagkompromiso. Mabilis at propesyonal ang proseso ng pag-aresto. Si Rodolfo na sinubukang ipagtanggol ang sarili sa rason na ginagawa lang ang tungkulin ay agad na pinatahimik ng opisyal gamit ang isang maikling pangungusap na nagpanginig sa buong katawan niya. Si Julio na karaniwang matapang ay umiiyak na ngayon parang bata. Humalo ang luha sa dugo mula sa ilong na tumutulo pa rin. Nanahimik na lang si Aga. Blanko ang mata na nakatingin sa sahig, tila ba tinanggap na ang masamang kapalaran. Isa-isang tinipon ang ebidensya, video recording mula sa tindero, ulat ng saksi, pati mga litrato ng sapilitang pagbabayad na matagal nang itinatago ng sikreto ng ilang biktima. Maingat na ibinigay ni Nina ang lahat ng dokumento sa internal team, habang paminsan-minsan ay naghahagis ng matalim na tingin sa tatlong preso. Na ngayon ay ipinasok na sa mobile patrol. Wala na ang kayabangan sa mukha nila. Tanging takot sa naghihintay. Nang magsimulang umalis ang mobile patrol, dala ang tatlong dating pulis, tila nakahinga ng maluwag ang buong palengke ng Balintawak. Ilang matatandang tindero pa ang nagpunas ng luha. Siguro naalala ang mga taon ng takot na kinailangan nilang pagdaanan. Nakatayo pa rin si Nina ng tuwid sa parehong lugar, nagmamasid hanggang sa mawala sa paningin ang sasakyan. Ngayong araw ay huli nang ang dumating ang katarungan, pero kahit paano dumating din ito sa wakas. Ang mamasa-masang pader ng selda ng kulungan ay naging tahimik na saksi sa pagbagsak ng tatlong dating pulis.
Sina Rodolfo, Julio, at Aga na dati ay napakamakapangyarihan sa kalsada ngayon ay kailangang makihati ng selda sa mga preso na karamihan ay dati nilang biktima mismo. Ang unang araw nila sa kulungan ay nagtapos sa malalakas na suntok sa likod ng pinto ng selda kapag nakaalis na ang bantay. Ang boses ng pag-ingit nila sa sakit ay walang pinagkaiba sa sigaw ng mga tindero na pinahirapan nila noon. Lalong sumama ang mga sumunod na linggo. Tuwing umaga kapag namimigay ng pagkain, laging kinukuha ng ibang preso ang parte nila. Si Julio na dati ay mahilig manira ng kariton, ngayon ay kailangang matulog sa basang sahig malapit sa inidoro. Si Aga na mahilig magparusa ay pinagdidiskitahan na ngayon ng mga prison guard na sadyang nagpapabaya sa pagbabantay kapag binubugbog siya ng ilang malalaking preso. Si Rodolfo, ang mukha na dati ay mayabang ngayon ay laging maga. Hindi na naglalakas loob tumingin ang diretso ang mata. Sa madilim na sulok ng selda, kapag gabi na at nagsisimula ng humupa ang ingay ng ibang preso. Madalas magising ang tatlo dahil sa parehong bangungot. Ang mukha ni Nina nakalmado pero nakamamatay. Ang sirang karito ng isda ni Mang Selo at ang boses ng sarili nilang tawa na ngayon ay bumabalik para multuhin sila. Nagsimula nilang ma-realize na ang pisikal na kulungan ay mas magaan pa kaysa sa kulungan ng kalooban na mararamdaman nila habang buhay. Dahan-dahang nakabawi ang palengke ng Balintawak. Ang bagong karito ni Mang Selo na galing sa tulong ng mga tindero ay mas matibay na ngayon kaysa dati. Ang mga pwesto na dati ay takot ngayon ay matao na ulit. Noong umagang iyon, naramdaman pa rin ang lamig at sarap ng hangin sa Baguio. Manipis ang ulap sa langit. Hindi pa masyadong tirik ang sikat ng araw. Sa lugar ng Session Road, nagsisimula ng mabuhay ang isang pampublikong palengke. Narinig na nakahanay sa harap ng main gate ang boses ng mga tricycle na may dalang ani mula sa mga magsasaka sa paligid. Mabilis na inayos ng mga tindero ang pwesto nila, naglatag ng sariwang gulay, prutas. Basang isda hanggang sa ukay-ukay na maayos na nakasalansan sa plastic na basket. Sa gitna ng ingay ng aktibidad sa umaga, ang boses ng tawaran at yabag ay palamuti sa makikipot na pasilyo ng palengke. Sunod-sunod ang dating ng mga mamimili. May kasamang maliit na bata, mayroon ding mag-isa habang hawak ang listahan ng bibilhin. Naghalo ang amoy ng rekado at isda. Kahit medyo masikip at medyo maingay, ang atmosphere ng palengke ay nagbibigay ng tunay na pakiramdam ng buhay at puno ng sigla. Ngunit, nagsimulang yumanig ang katahimikan nang pumasok sa palengke ang malaking grupo ng kalalakihan na nakacamouflage na damit. Sila ay nasa 10, naglalakad ng may marahas na hakbang at seryosong mukha. Matatangkad at malalaki ang katawan nila. Ang ilan ay may maskuladong katawan at matalim na tingin. Hindi sila mukhang karaniwang mamimili o bisita sa palengke. Ang presensya nila ay naging dahilan para magsimulang mabalisa at magbulungan ang ilang tindero. Hindi nagtagal para malaman ang pakay nila. Sa organisadong galaw, nagsimulang lapitan ng grupo ang mga tindero isa-isa. Nagpakilala sila bilang Ibantay Bayan, isang grupo na kunwari ay nakatoka sa pagbabantay ng seguridad ng palengke. Pero para sa maraming tindero, ang pagdating nila ay tanda ng takot at pangingikil. Noong araw na iyon, masasaksihan ulit ng Baguio Public Market ang eksenang madalas nang mangyari noon, ang sapilitang paniningil ng security fee. Gumalaw ang bantay bayan ng may maayos na hakbang, tila ba madalas na nilang ginagawa ito. Mukhang alam ng bawat miyembro ang kanikanyang tungkulin. Ang ilan ay nagbantay sa mga sulok ng palengke para walang tinderong makatakas o sumubok lumaban. Ang iba ay diretsong lumapit sa mga nagtitinda, may dalang maliit na notebook at basyong sobre bilang simbolo na nagtatrabaho sila. Nagsimula sila sa pwesto sa pinakadulo tapos ay gumalaw sa gitna. Sa malamig na tono at mukhang walang ngiti, humingi sila ng lingguhan o buwan ng setoran bilang security fee. Walang detalyadong paliwanag tungkol sa ginagawa nila. Paano gagamitin ang pera o legal basis ng demand? Binanggit lang nila ang pangalan ng grupo nila at sinabing ang pagbabayad ay obligasyon. Ilang tindero ang nagbigay ng pera ng walang reklamo. Kahit bago pahingan, may nagbigay ng mas malaking halaga kaysa sa karaniwan. Siguro dahil takot tratuhin ng marahas. Ang mga mukhang tense at nanginginig na kamay habang naglalabas ng pera sa pitaka ay naging karaniwang tanawin para sa mga madalas nang makaranas ng ganitong trato. Ngunit hindi lahat ng tindero ay pasrahin.
Sa gitna ng umpukan, may ilan na lihim na nagpipigil ng galit. Alam nilang ang perang ibinayad nila ay hindi kailanman bumalik sa anyo ng totoong proteksyon. Pero sa ngayon pinili nilang manahimik dahil nagturo ang karanasan ng isang bagay. Ang lumaban ay pwedeng mangahulugan ng risko na higit na mas malaki. Sa gitna ng hilera ng pwesto ng basang isda na maayos na nakasalansan sa likurang bahagi ng palengke, nakatayo si Junaidi ng tuwid sa likod ng kariton. Isa siyang karaniwang tindero ng isda na may katawan na hindi masyadong matangkad at kamay na magaspang dahil sa trabaho araw-araw. Ngunit nang lapitan siya ng isa sa mga miyembro ng Bantay Bayan at humingi ng security money, hindi agad siya dumukot sa bulsa gaya ng ibang tindero. Ilang beses na akong nagbayad, pero hindi ko kailanman nakita ang resulta, sabi ni Junaidi, mahina pero matigas. Sapat na malakas ang boses para marinig ng mga tao sa paligid. Hindi umiwas ang mata sa tingin ng miyembro ng grupo. Wala siyang intensyong gumawa ng gulo, pero hindi rin siya magbabayad ulit para sa bagay na hindi nagbibigay ng pakinabang. Nagkaroon ng katahimikan. Tinitigan ng miyembro ng Bantay Bayan si Junaidi sandali tapos ay lumakad pa atras bago sumenyas sa mga kasama. Sa loob ng ilang segundo, sumugod agad ang apat na miyembro ng Bantay Bayan at pinalibutan si Junaidi. Hinablot ng isa ang kwelyo ng damit niya. Samantalang ang iba ay nagsimulang maghanda para magbigay ng leksyon. Magbayad ka na, huwag kang magmatapang. Desis ng isa sa kanila. Pero ayaw pa ring sumuko ni Junaidi. Itinulak niya ang kamay na nakahawak sa damit niya at sinabing, kung talagang official officer ka, ipakita mo ang mission order mo. Ang sinabi ni Junaidi ay hindi nagpaduda sa kanila. Sa halip ay lalo pang nagpasiklab ng galit. Nagpakawala agad ang isa sa mga taga-Bantay Bayan ng unang suntok sa tiyan ni Junaidi. Ang katawan niyang hindi handang tumanggap ng atake ay bumagsak agad. Hindi pa nakakabangon, sunod-sunod na sipa ang dumapo sa likod at tagiliran niya. Nanonood lang ang ibang tindero ng may takot, hindi naglalakas loob makialam. Itinumba ang kariton ng paninda. Ang mga basang isda na kakasalansan lang ng maayos ay nagkalat sa maruming sahig ng palengke. Ang mga kahoy na bumubuo sa kariton ay winasak ng malalakas na hampas gamit ang bakal na tubo na ewan kung saan nila nakuha. Nagsimulang kumalat ang amoy lansa na may halong dugo sa hangin. Nagsimulang magkapasa at magdugo ang mukha ni Junaidi. Umagos ang dugo mula sa ilong at labi. Sinubukan niyang protektahan ang ulo gamit ang dalawang kamay. Pero patuloy pa rin ang pagdating ng mga suntok. Ang kislap ng mata niya na dati ay puno ng sigla ngayon ay nagsisimula ng lumabo na tatakpan ng sakit at kawalan ng pag-asa. Sa gitna ng kaguluhan, wala ni isa sa mga tindero ang naglakas loob sumigaw o humingi ng tulong. Lahat ay nakayuko lang. Nagdarasal na sana ay matapos agad ang marahas na aksyon. Pero para kay Junaidi, ang umagang iyon ay simula ng bangungot na hindi sigurado kung may katapusan. Sa kabilang kalsada ng palengke, protektado mula sa karamihan, ngunit nakikita pa rin ang buong sulok ng lugar. Nakatayo ang isang simpleng kapihan na may mga bangkong kahoy na nagsisimula ng matuklap ang pintura. Sa isang sulok, isang lalaking naka-full uniform ang nakaupo ng tahimik habang humihigop ng isang tasa ng mainit na kape. Siya si Isa Lieutenant Cator Prasesio, miyembro ng Special Forces na nag-short leave pagkatapos sumailalim sa secret mission sa silangang bahagi ng Pilipinas. Hindi mukhang pagod ang mukha kahit nagpapakita pa rin ang senyales ng pagod mula sa mahabang biyahe ang katawan. Matalim at alerto ang mata. Kahit relax ang kilos mula sa kinaupuan, nakikita niya ang galaw ng grupong Bantay Bayan simula pa lang. Nasaksihan din niya kung gaano kadaling magbigay ng pera ang mga tindero at kung gaano kabilis tinindas ng karahasan ang pagtanggi. Nang binubugbog si Junaidi, hindi agad kumilos si Cator. Inobserbahan niya ang pattern ng galaw ng grupo, itinala ang bilang ng miyembro, paano sila magtrabaho, at strategic position para makalapit. Alam niyang kung gusto niyang magsama ng tropa, oras ang mahalagang faktor. Inilabas niya ang cellphone at sinimulang i-record ang pangyayari. Direktang ipinadala ang video sa headquarters ng Special Forces. Kasama ang lokasyon at maikling impormasyon tungkol sa sitwasyon sa field. Matapos siguraduhin na darating ang tulong, dahan-dahang ibinaba ni Cator ang tasa ng kape. Stable ang hininga, nakapokus ang mata. Inayos ang uniforme tapos ay tumayo.
Doon na siya nagsimulang tumawid ng kalsada. Handa nang makialam mag-isa para itigil ang marahas na aksyon na nangyayari. Nilapitan ni Cator Prasesio ang umpukan ng walang pag-aalinlangan. Ang boses ng suntok at daing ni Junaidi ay lalong lumilinaw habang lumalapit siya. Nagsimulang mapansin ng mga tao sa paligid ang presensya ng isang sundalong naka-full uniform. Pero walang naglakas loob na magsalita. Nakatingin lang sila ng maihalong pag-asa at takot. Sa boses na mababa pero matigas, inutusan sila ni Cator na tumigil. Itigil niyo yan, hindi niyo trabaho yan. Umalis na kayo sa palengke ngayon din. Sabi niya, hindi huminto ang hakbang hanggang sa makatayo ng ilang metro mula sa grupong Bantay Bayan. Hindi nagliliyab ang tingin ng mata, pero puno ng determinasyon. Tuwid ang katawan. Ang postura ng katawan ay nagpapakita na hindi siya takot. Hindi agad nag-react ang Bantay Bayan. Ilan sa kanila ang lumingon tapos ay tumawa ng mahina. Si Mang Jayus, ang lider ng grupo ay nakatayo sa likod ng tropa. Tinitigan niya si Cator nang may malamig na ngiti tila nakatingin sa isang taong hindi karapat-dapat ituring na banta. Sino ka? Official officer. Boss namin, sabi niya habang nakangiti ng mapang-uyam. Hindi umatras si Cator. Inulit niya ang utos ng isa pang beses ng mas malakas. Teritoryo ito ng gobyerno. Wala kayong karapatang gumawa ng karahasang ganito. Umalis kayo sa lugar na to ngayon din. Ngunit sa halip na sumunod, sumenyas pa si Mang Jayus sa mga miyembro. Sa loob ng ilang segundo nagsimula silang bumuo ng maliit na bilog pinalibutan si Cator Prasesio. Humakbang si Mang Jayus ng isang hakbang tinitigan ang mata ni Cator Prasesio. Hindi bago sa isang sundalo ang tingin ng mata. May bakas ng disiplina na dating taglay, pero pati anino ng pagtatraidor sa patakaran. Alam ni Cator na hindi karaniwang tao ang kalaban. Nakikita niya sa postura at paraan ng pagtayo na dating sundalo si Mang Jayus. Sundalo ka, sabi ni Mang Jayus. Mababa ang boses pero puno ng kahulugan. Pero hindi kita problema. Negosyo namin to, hindi sumagot si Cator gamit ang salita. Inusog niya ang pwesto ng paa. Inilagay ang katawan sa ready position. Walang intensyon na umatake muna, pero hindi siya atras. Ang dalawang kamay ay nasa harap ng dibdib, malambot ang daliri, handang mag-react ang mga kalamnan. Bumuntong hininga si Mang Jayus tapos ay ngumiti ng tipid. Kung gusto mong maghanap ng gulo. Sige lang. Sa mabilis na galaw, nagbigay siya ng senya sa mga miyembro. Agad na kinuyog ng 12 ng miyembro ng Bantay Bayan si Cator ng sabay-sabay. Inihagis ang unang suntok pero nagtagumpay si Cator na salagin ito gamit ang reflex movement. Nagsimula na ang laban. Sa kondisyong napalilibutan, ginamit ni Cator ang buong martial arts skills at combat mental na hinasa ng ilang taon sa Special Forces. Ang bawat atake ay napipigilan o nababalikan. Maliksi ang katawan, epektibo ang galaw, at ang bawat suntok na ibinibigay ay mailayunin. Ilang miyembro ng Bantay Bayan ang nagsimulang matumba tinitiis ang sakit sa bahagi ng katawan na tinamaan ng atake. Ngunit, masyadong marami ang kaaway. Isang suntok ang tumama sa tadyang dahilan para maantala ang paghinga. Isang sipa ang tumama sa kaliwang tuhod dahilan para gumwang ang hakbang. Nagsimulang tumulo ang dugo sa gilid ng labi. Kahit ganoon, hindi pa rin sumuko si Cator. Nakatayo pa rin, lumalaban pa rin. Kahit nagsisimula ng magpakita ng senyales ng pagod ang katawan. Sa kondisyong naipit at nagsisimula ng mapagod ang katawan, sinubukan pa rin ni Cator Prasesio na panatilihin ang balanse. Ang bawat galaw na ginagawa niya ay lalong humihirap dahil sa pressure ng 12 ng miyembro ng Bantay Bayan na salitan siyang kinukuyog. Umaagos ang dugo mula sa ilang bahagi ng mukha niya. Hinihingal. Nagsisimulang manigas ang mga kalamnan dahil sa sunod-sunod na atake. Pero nang nagsisimula ng magdilim ang isip at halos hindi na kayang tiisin ng katawan ang suntok, narinig ang boses ng makina ng malaking truck mula sa malayo. Dahan-dahang lumapit ang boses, tinalo ang ingay ng umpukan at daing ng mga tindero na nakasaksi sa one-sided fight. Mabilis ang takbo ng truck na medyo umaalinggaw ang gulong sa aspalto ng palengke na hindi pantay. Ilang segundo ang lumipas, huminto ang military truck sa harap ng palengke.
Bumukas ang pinto sa likod at isang squad ng Special Forces troops na naka-full uniform ang bumaba agad gamit ang mabilis at coordinated na galaw. May dala silang short-barrel non-lethal weapons, mass control equipment, at iba pang operational gear. Sa maikling utos ng squad leader, agad silang kumalat at pumasok sa area ng palengke. Nalito sandali ang mga miyembro ng Bantay Bayan, pero nang ma-realize na opisyal na tropa ito, ang ilan sa kanila ay sinubukang tumakas. Ngunit, walang saysay ang pagtatangka. Mabilis at propesyonal na kumilos ang Special Forces. Gumamit sila ng light tear gas at batuta para palumpuhin ang masa nang hindi nagdudulot ng casualty. Sa maikling panahon, nagtagumpay na mabuwag at makontrol ang grupong Preman. Matapos magsimulang maging kontrolado ang sitwasyon sa palengke, nagbago ng drastiko ang atmosphere. Ang mga tinderong sa tagal ng panahon ay nanahimik lang at takot ay nagsimula ng maglakas loob lumapit. Ang ilan sa kanila ay ipinakita ang peklat o tanda ng intimidasyon mula sa Bantay Bayan. Ang iba ay nagbigay ng impormasyon tungkol sa headquarters ng grupo sa area ng San Jose del Monte. Isang matandang babae ang tumayo sa gitna ng field ng palengke habang sinasabing, sa tagal ng panahon takot kaming magsalita, pero ngayong araw pakiramdam namin may boses ulit kami. Sabi niya, nanginginig ang boses pero puno ng paniniwala. Maraming ibang tindero ang nakiisa sa pagsasabi ng parehong bagay. Gusto nilang matapos ang problemang ito hanggang ugat. Nakinig ang tropa ng Special Forces sa report ng mga saksi. At pinroseso ang impormasyon ng maingat. Matapos magsagawa ng internal coordination, nagdesisyon silang pumunta sa headquarters ng Bantay Bayan sa San Jose del Monte. Kasama ang ilang tindero na naglakas loob na maging gabay sa daan. Sa lokasyon, nakatagpo ang team ng malaking bodega na ginagamit bilang taguan ng illegal weapons, dokumento ng pangingikil, at simpleng torture room. Habang isinasagawa ang raid, natagpuan ang ilang biktima ng kidnapping sa kondisyong mahina at takot. Agad silang inilikas at binigyan ng paunang lunas. Habang nasa operasyon, tumulong din ang mga residente. May nagbantay para walang makatakas na salarin. Mayroon ding nag-record ng pangyayari para gawing ebidensya. Nang iwan ng tropa ang headquarters ng Bantay Bayan, wala ng porma ang lugar. Sinira ang pasilidad, kinumpiska ang dokumento, at ang lahat ng natira sa grupong iyon ay masamang alaala na patuloy na aalalahanin ng komunidad sa paligid. Ilang oras matapos ang raid operation, dumating din sa wakas ang pulis sa lokasyon. May dala silang mobile patrol at ambulansya para ilikas ang mga miyembro ng Bantay Bayan na buhay pa, sugatan man o minor injury lang. Nagsimulang magtrabaho ang forensic officer, nangolekta ng ebidensya at nagtala ng report mula sa residente at tropa ng Special Forces. Sa parehong lokasyon, dumating si Colonel Pracoso, commander ng Special Forces Battalion, kasama ang maliit na grupo ng staff. Sinalubong agad siya ni Police Lieutenant Colonel Indra Sukamto, team leader ng Criminal Investigation and Detection Group, SID, ng Bulacan Police. Nagkamayan silang dalawa, nagpasalamat sa isa't isa sa synergy ng institusyon nila na bihirang mangyari noon. Salamat sa mabilis na respond ng mga kasamang pulis, sabi ni Colonel Pracoso. Kung wala ang tulungang ito, hindi magiging ganito kabilis ang paglutas ng kaso. Tumango si Indra Sukamto, kailangan din naming maging tapat. Mabagal kami sa paghawak ng mga ganitong klaseng grupo. Mahalagang leksyon ito para sa amin. Si Cutter Prasesio kahit sugatan pa at nakabenda sa ilang bahagi ng katawan ay dumalo sa pagpupulong. Nakatanggap siya ng pasasalamat mula sa dalawang panig. Sinabi pa ni Colonel Pracoso na isusumite niya ang pangalan ni Cutter para sa parangal dahil sa tapang na kumilos kahit wala sa official duty sa Balintawak Market. Nagsimulang kumalma ang atmosphere. Nilinis ng mga tindero ang pwesto nila. Samantalang ang ilan sa kanila ay nag-uusap patungkol sa kakayari lang mangyari. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon naramdaman nilang ligtas sila. Wala nang anino ng banta mula sa Bantay Bayan. Nagsimulang lumubog ang araw sa kanluran. Ang hangin sa umaga na naging tense ay naging mapayapang hapon. Muling nabuhay ang palengke na may bagong pag-asa. Ang kwentong ito ay hindi lang tungkol sa pisikal na laban sa tradisyonal na palengke. Higit pa roon, inilalarawan nito ang pakikibaka sa pagitan ng katotohanan at pekeng kapangyarihan. Sa likod ng maraming tiwaling opisyal o grupong umaabuso, mayroon pa palang figura gaya ni Lieutenant Prasesio,
Tunay na sundalo na hindi nakalimot sa sinumpaang tungkulin na protektahan ang taong bayan. Pinatunayan niyang mayroon pa ring opisyal na talagang nagpoprotekta, na hindi nag-aatubiling tumulong para panatilihin ang dignidad at katarungan para sa maliliit na tao. Yeh!